Amen, praise the Lord. At sa oras pong ito, tayo po'y darako na po sa pinakamahalagang bahagi na ating banal na programa na kung saan ang pagiginig at pag-aaral ng Word of God na dadalhin po sa atin beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Caluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalapang noon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan ay para sa ating Diyos natin pinaglilingkuran. Nagpapabot din po ko ng pagbati sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang natin beloved pastor, magandang gabi po. Patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral na ating beloved pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, ganyan din sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Sa lahat po na ating mga minamahal mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat, mga kapatiran natin mga seamen, mga kapatiran natin mga OFWs. Kumusta na po kayo dyan? Ingat po kayo palagi. At sa lahat po ng mga kapatiran po natin dito po sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin dito sa Olonga po, maligayang panonood po. At tayo po panandili ang manalangin mga minamahal bago tayo dumako sa ating mga banal na salita ng Diyos na mapapakinggan natin sa gabing ito. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilat pabagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, minsan pa kaming humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian. Malapang patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Dakilang Diyos, kayo po maglagay ng mga salita mo sa akin bibig. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nanonood, lalo na po ang mga may taglay na karamdaman. Pag-imalaan mo po sila bago matapos ang iyong banal na programa, matanggap po nila ang kanilang kagalingan at higit sa lahat ang kaligtasan ng mga kaluluwa ng lahat ng mga nanonood. Malapang nun sa mga oras na ito taming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kindly maminamal, buksan po natin ang ating mga pambungad na talata. Dito muna sa Proverbs 18 verse 10. Kindly. Dito po sa aklat po ng Kawikaan, Kabanata 18, talata 10 hanggang 11. Sabi dito, 18:10 ng Kawikaan, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Sa 11, ang yaman ng mayamang tao ay ang kanyang matibay na bayan at gaya ng matayog na kuta sa kanyang sariling isip. Amen. Amen. Mga minamahal, ang ating pong paksa ay pamagatan po nating Our Stronghold. Ang matibay na muog o matibay na tanggulan. Alam nyo mga minamahal, napakapalad po ng mga nagtitiwala at sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng mga nagtiwala, lahat po ng mga nabautismohan sa pangalan ni Jesus, lahat po ng mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan nyo po mga minamahal, meron tayong matibay na muog. Yes. Meron tayong matibay na tanggulan. Yes. Sinabi ng talata, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it, and it's safe. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at sila'y naliligtas. Amen. Kaya nga maminamal, the name of the Lord means the character of the Most High. Alam niyo po ba na mga minamahal, ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito po ay the character of the Most High. Nakapaloob sa buong pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, lahat po ng sabi nga rito mga minamahal, yung the character of the Most High, yung kanyang katangian, mga minamahal, yung kanyang kapangyarihan na magligtas. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, the name of the Lord represent the character of the Most High. Ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito po ay nagpapayag ng kanyang dakilang katangian. Sabi pa ng Biblia, mga minamahal, kung mababasa rin po natin ang Psalms 91 verse 14, the character of God is the refuge of the Christian. Ang katangian ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ito po ay kaligtasan po ng lahat ng mga mananampalataya.
Kaya nga kung mababasa po natin ng Psalms 91 verse 14, sinabi ng talata, naman sinabi ng banal na kasulatan, ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ito po ay sabi po rito, ay ito po yung makapagliligtas sa atin, mga minamahal. Kapag alam natin ang pangalan ng mahal na Panginoon at inilalagak natin ang ating pag-ibig at pananampalataya sa Kanya, sabi, ililigtas tayo ng ating mahal na Panginoon, ilalagay tayo sa mataas. At mga minamahal, tayo po ay poprotektahan ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Psalms 91 verse 14, at mamaya basahin din po natin ang Roma Kapitulo 10, talatang 13. Kaya hindi, basahin natin mga talata. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanata po 91, talatang 14. Sabi dito, sapagkat kanyang inilagat ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Dito sa mga taga-Roma, Roma, kabanata po ay 10, 13. Kabanatang 10, talatay 13 ng Roma, sabi dito, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Amen. Amen. Lahat po ng tatawag sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalo na po sa mga naglilingkod sa Kanya. Yes. Mga minamahal, marami nga pong mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, naaalala lang ang mahal na Panginoon kapag nasa gipit silang kalagayan, nasa oras ng panganib. Pero mga minamahal ko, nararanasan rin nila yung pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naililigtas din sila ng mahal na Panginoon bagamat hindi pa sila naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. How much more tayo pong mga nakakaalam ng pangalan ng mahal na Panginoon, tayo pong mga naglilingkod sa Kanya. Sinabi ng talata, sapagkat Kanyang inilagak ang Kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat Kanyang nalaman ang pangalan ko. Lalo na pag alam natin ang pangalan ng mahal na Panginoon. Ang dami kasi naglilingkod sa Diyos, hindi po alam ang pangalan ng Diyos, mga minamahal. Yan pong nakalulungkot, kaya nga hindi nila nararanasan yung nararanasan natin. Hindi nila naranasan na gumaling sa pamagitan ng panalangin. Hindi nila naranasan, mga minamahal, yung tayo po ipoproteksyonan ng Diyos sa mga masasamang loob, sa mga masamang tao. Kaya nga, maraming mga naglilingkod sa Diyos, may mga baril sila, nag-aaral sila ng karate, mga minamahal. Sabi nga nila, pag hindi mo raw makuha sa dasal, pag hindi mo madala sa santong dasalan, dali mo sa santong paspasan. At pag hindi mo raw nakuha, maminamahal, sa yung mga talata, maminamahal, pag hindi mo magawa, madaan sa John 3:16, gamitan mo raw ng M16. Yun ang katuwiran nila, maminamahal. Pero dito po, nararanasan po mismo namin ang kapangyarihan ng Diyos. Nararanasan namin, maminamahal, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya na sinabi ng Jeremias 33, talatang 3, ang sabi ng talata, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Tumawag ka sa akin, ako'y sasagot sa iyo, at magpapakita ako ng mga kababalagan, mga dakilang bagay na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. Yan po ang nararanasan namin dito po sa ministeryong ito, mga minamahal. Kaya nga merong testimony portion, meron po kaming tinatawag na mga patutuo na naranasan namin mula nang kami po ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yes. Kaya dito po, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa mga nangangailangan, to the needy, ang ating mahal na Panginoon, sabi Jehovah Jireh. Mga minamahal, naalala ko yung patutuo ng mga kapatiran natin. Mga minamahal, wala siyang ulam, wala siyang pagkain. Nanalangin siya, nagpuri siya sa mahal na Panginoon. Sabi niya, mahal na Panginoon, kung kalooban mong mag-break ako, kumain ako, ay kayo po ang gumawa ng paraan. Mamaya nakita niya, mga minamahal, meron nakahiga dun sa kama niya, nandun yung pusa nung kapitbahay nila. Iniisip niya na baka dumumi doon sa higaan niya. Tinaboy niya yung pusa, mga minamahal. Pag alis ng pusa, meron palang tusino doon, mga minamahal. Ibig sabihin, yung pusa, mga minamahal, nagdala ng tusino doon sa kanyang higaan. Sabi niya, mahal na Panginoon, ito na po ang kasagutan, magbe-break na po ako. Nagluto siya, mga minamahal, ng kanin at meron na po siyang ulam. Yan po ang mga isa sa mga himala. Sabi, to the needy, Jehovah Jireh.
Ang ating mahal na Panginoon, siya po ay taga-provider. Provider ng ating mga pangailangan. To the hopeless, sabi Jehovah Nisi. Ang ating mahal na Panginoon ay the Lord our banner. Kapag tayo po'y nasa gipit na kalagayan, ang Diyos maminamahal, sasamahan po tayo. Siya po'y Jehovah Nisi. Nagbibigay po siya maminamahal ng tagumpay. At in the day of trouble, Jehovah Shalom, ang ating Diyos maminamahal ay tumutulong po sa panahon ng pangangailangan. Kaya nga, ang tawag din sa kanya is Jehovah Shalom. To the oppressed, maminamahal ang ating mahal na Panginoon, kung tawagin ay Jehovah Shammah. At sa mga may karamdaman, ang ating mahal na Panginoon ay Jehovah Rapha, the Lord our healer. At sa mga penitent sinners, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay the Lord our righteous. Siya po maminamahal ang righteousness. Siya po ang ating righteousness. Kaya nga kung tatawag tayo sa Kanya, maminamahal, sabi ng Biblia, tayo po, mga minamahal, ay nasa matibay na bato. Tayo po ay nasa matibay, maminamahal, na pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Sinabi po rito sa, mababasa po natin ito sa Nehemiah 1, talatang 7, ang ating dakilang Diyos, maminamahal, tayo po ay laging iingatan, gagabayan, papatnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon, katulad ng kanyang pangalan. The Lord is good, sabi rito, maminamahal, siya'y katibayan sa kaarawan ng kabagabagan. Sabi rito, basahin po natin, Nahum 1, talatang 7. Dito po sa Nahum, sabi po dito sa Nahum, kabanatang 1, talatay 7, ang Panginoon ay mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yaong naglalagat ng kanilang tiwala sa Kanya. Amen. Ang Panginoon ay mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yaong naglalagak ng kanilang tiwala sa Kanya. Mga minamahal, naranasan po namin ito. Naranasan namin lahat ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, ang kagalingan, ang pagliligtas, ang pagtugon sa aming mga panalangin, kami po'y nasa gipit na kalagayan, iniingatan kami ng ating dakilang Diyos, maminamahal. Lahat po ng mga mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade, naranasan po namin ang patnubay, ang pag-iingat ng ating mabait na Diyos. Yes. Ang sinabi ng Biblia, maminamahal, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng lahat ng tao, kundi ang makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yes. Tignan niyo yung mga taong hindi alam ang pangalan ng Diyos, maminamahal. Pag tinanong mo, ano ba pangalan ng Diyos niyo? Ama lang sila ng Ama, pero hindi naman nila alam ano yung pangalan ng Ama. Kasi mahirap po yun. Kapag hindi mo alam ang pangalan ng Ama, maminamahal, mayroong isang Ama na nakasulat, John 8:44. Kung mababasa niyo yung John 8:44, yung diablo, maminamahal, Ama rin yan. Amen. Kung tawagin siya ng kanyang mga mananampalataya, ng mga naniniwala sa kanya, Ama rin siya. Amen. Pero ang sinasabi ko sa inyo, kung ano yung pangalan ng Ama na tinatawagan nyo. Kasi kung hindi nyo kilala yung Ama, hindi nyo alam ang pangalan ng Ama, yan po nakalulungkot. Kasi baka yung Ama tinatawagan nyo, ito yung nasa John 8:44. Pero sasabihin ko sa inyo, maminamahal, kayong hindi naniniwala na si Kristo po ang Ama, nasa Efesos 5:20. Sabi ng banal na kasulatan na tayo po'y laging manalangin sa Diyos na ating Ama, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Ang pangalan ng Ama ay Jesus Christ. Amen. Pero kung hindi ka naniniwala kay Jesus Christ, hindi ka naniniwala na ang pangalan ng Ama ay mahal na Panginoong Jesucristo, nakalulungkot, maminamahal, sapagkat ang pinaniniwala mong Ama ay yung nasa John 8:44, dahil dalawa lang ang Ama, maminamahal, sa banal na kasulatan. Yung Amang Diablo at ang Amang mahal na Panginoong Jesucristo. Basahin po natin yung mga talata. Kindly, John 8:44, idagdag natin, at saka John 8:44, tsaka Ephesians 5:20, kindly. Dito sa aklat po ng 1 kabanatang 8, talatay 44. Kayo'y sa inyong amang diablo, na ang mga nais ng inyong ama ay ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Dito sa aklat po ng Efeso chapter 5 verse 20.
Sabi dito, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Amen. Amen. Nabasa niyo mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, dalawa po ang amang binabanggit sa banal na kasulatan. Ang pinag-uusapan po natin yung tinatawag na spiritual na ama. Amen. Unang-unang ama dito, mga minamahal, binanggit po rito, sabi ng Biblia, yung amang Diablo. Amen. Ibig sabihin yung palang ama, ay yung palang Diablo, tinatawag ring ama. Sabi ng mahal na Panginoong Kristo, kayo'y sa inyong amang Diablo. Kayo'y sa inyong amang Diablo. At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig niyong gawin. Yes. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan, sapagat walang katotohanan sa kanya. Pag nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya na sa ganang kanya, sapagat siya'y sinungaling at ang ama nito. Yan pong unang ama, maminamahal. Sabi ng Biblia, maminamahal, ito po yung ama ng mga mamamatay tao. Kaya nga kapag hindi ka nakuha sa karate, o hindi ka nakuha sa debate, dadaanin ka sa karate. Amen. Pag hindi ka naniwala sa John 3:16, mga minamahal, dadaanin ka sa M16. Amen. Ganun ang kanilang prinsipyo, mga minamahal. Kaya walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapatiran. Pag lumabag ka, mga minamahal, ay talagang bibigyan kanila ng tinatawag na yung katapusan. Bibigyan ka ng takdang panahon para ikaw mamayapa na sa mundo. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang ama ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yes. Sinabi na Efesos 5 talatang 20, ang isang ama na tinutukoy sa banal na kasulatan, maminamahal, ito po yung ama ng mga matutuwid, ama ng mga mananampalataya. Yes. Ang sabi rito, maminamahal, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Amen. Ang amang tinutukoy dito, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Right. Kaya nga sabi ng Isaiah 9:6, sabi siya, tatawagin ang batang ito nung ipinanganak ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi, ibibigay sa inyo ang isang bata at ang kanyang itatawag sa kanya, unang-una ay Pangulo ng Kapayapaan, tatawagin siyang makapangyarihang Diyos, at tatawagin siyang walang hanggang Ama. Amen. Eh si Kristo po, maminamahal, ay tinutukoy na Ama ng mga matutuwid, Ama ng mga mananampalataya. Kapag hindi si Kristo ang kinikilala mong Diyos, maminamahal, kinikilala mong Ama, yun po ang sinasabi ko sa inyo. Maminamahal, sabi ng Biblia, sila'y nasa amang Diablo. Ibig sabihin, meron po talagang isa pang ama, yung amang Diablo na tinutukoy. Kaya nga ang sabi po rito, how the righteous avail themselves of this strong tower. Paano natin, mga minamahal, paano ma-avail? Paano makakanta ng mga mananampalataya? Mga minamahal, ang pagdiligtas ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, they run into it and it's safe. Sila po ay lalapit sa ating mahal na Panginoon, tatakbuhan nila ang ating mahal na Panginoon. Tatawagin nila ang ating pinakamamahal na Panginoon, gaya ng sinabi ng Jeremias 33, talatang 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay na hindi mo pa nalalaman. Katulad po na nararanasan namin, mga minamahal, kapag kami nasa banig ng karamdaman, tumatawag lang kami sa ating mahal na Panginoon, pinagagaling kami. Yeah. Kapag kami nasa gipit na kalagayan, kapag kami po'y nasa gitna ng panganib, tumatawag po kami sa mahal na Panginoon at kami inililigtas. Yes. Yan po, maminamahal, ganyan katotoo ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga rito, kung mababasa po natin sa Psalms 50, verse 15, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, ang ating dakilang Diyos ay tutugon kapag tayo po, maminamahal, ay tatawag sa ating dakilang Diyos. Basahin natin kindly ang dito sa mga Psalms awit. 50, verse 15. Dito sa Psalms chapter 50 verse 15. Sabi dito, at tumawag ka sa akin at tumawag ka sa akin sa karawan ng kabagabagan, ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Amen. Tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan. Sabi, call unto me in the day of trouble. I will deliver thee. Ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Kaya nga kami, may mga testimony kami. Amen. Kasi marami po mga naglilingkod sa Diyos. Wala silang tinatawag na testimony.
Wala silang buhay na patutuo. Katulad po sa ating banal na gawain, meron po tayong portion na testimony portion. Yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa amin, paano kami